Nga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Julie. Tambalanista simula 2015. Araw-araw kong inaabangan ang Mahiwagang Burnay kasi lagi akong may natututunan sa bawat sulat na binabasa ninyo. Ang hindi ko inaasahan, darating din pala sa punto na susulat din ako. Solong anak ang mister ko. Mag-boyfriend pa lang kami, sinabi ko na sa kanya na kapag nagpakasal na kami, gusto kong tumira sa sarili naming bahay. Sumang-ayon siya dito at nangako sa akin na bubukod kami. Nagpakasal kami last December. Hindi pa tapos yung munting bahay namin kaya magrenta muna sana kami ng ilang buwan. Kaso noong January, namatay ang tatay ni Hubby. Sobrang lungkot ng nanay niya kaya pumayag ako ng pakiusapan ako ng asawa ko na tumira muna sa kanila. Malaki naman yung bahay nila at maraming kwarto. Mahirap kasama ang biyanan ko sa bahay. Hindi mo pwedeng pakialamanan ang mga kalat. Napakaraming bawal. Bawal maglaba ng hindi weekend. Bawal kumain sa sala. Bawal mamalansya ng lagpas sa isang beses sa loob ng isang linggo. Ang daming patakaran na kailangang sundin. Hanggang 7:00 lang ang bisita. Gulay lang dapat ang ulam kapag hapunan. Hindi pwedeng maglagay ng soda o kahit anong artificial drink sa ref. Dahil hindi ako masaya, laking pasasalamat ko nang matapos ang pinapagawa naming bahay. 1 buwan bago kami umalis, nagpaalam na kaming mag-asawa sa nanay niya. Umiyak siya dahil iwan daw namin siya gayong matanda na siya. Kung tutuusin, kaya pa naman niyang mamuhay mag-isa. Nakakapag-zumba pa nga siya kasama ng mga amiga. May mapagkakatiwalaan din siyang kasama sa bahay. Alam din naman niya simula pa lang na panandalian lang ang pagtira namin sa kanya. Nagdesisyon ang asawa ko na bumukod pa din. Natatakot daw siyang masira ang marriage namin kung mananatili kami sa bahay ng nanay niya. I love my husband for prioritizing me pero nalulungkot ako ngayon dahil may gap sila ng nanay niya. Mama's boy ang asawa ko at sobrang close sila ng nanay niya bago ako pumasok sa eksena. Tambalan paano kami mapapalapit sa biyanan ko nang hindi tumitira sa bahay niya. Hintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Julie. Hello, Julie! Alam ko yung feeling ko talaga, tama talaga yung mama's boy tsaka daddy's girl. Ako, mas masasabi ko na while sobrang close namin ni Princess, iba yung pagiging clingy sa akin ng anak kong lalaki. Naniniwala ako sa ganun. Dati nakwento ko yun, parang nung kinasal ako, walang pag-iyak na naganap yung nanay ko. Pero nung kinasal yung brother ko, si Noy, talagang may iyakan sila ng nanay ko. Hindi ka favorite. Oo nga, hindi ako mahal.
Hindi ako mahal. Siguro kasi na ako noon, 30 na ako, pinaalis na talaga ako sa bahay. Sabi Ganun. niya, ito yung black sheep sa family. Ito yung hayok na hayok na talaga magpakasal. Eming-eme na, Sabi diba? niya, perwisyo talaga sa buhay ko to eh. Hayaan na natin. Woo, yes! Kaya success! Woo! Ganun. Pero nung kapatid ko, baka siguro kasi ito yung mabait. Yan. Ito yung may malasakit. Yeah. Ganun. Yung kapatid kong lalaki, super cry lalo sila. So may ganon. So kaya itong si Julie gets kita na parang while you're happy that your husband responded to yung sa inyong sa call na mas i-prioritize yung bagong pamilya, which is ikaw, 'di ba? Very good si hubby doon sa part na yun kasi hindi lahat ganun eh. Masaya din naman ako na masaya kami na may concern ka pa rin dun sa sana wala silang gap. At maganda yung tanong mo na kasi akala ko ang itatanong mo, paano po ba ako mag-adjust kung titira na siya ulit sa bahay namin? 'Di ba? Sa bagong bahay namin na bagong gawa. Ganon. Pero ang tanong mo is hindi eh. Paano kami magiging close pa rin o magkakaroon ng relationship na maayos kahit hindi siya nakatira sa bahay namin? So, ibig sabihin na establish mo na talaga na meron talagang may rules, 'di ba? Which is good. Ang isang kumpanya kapag walang rules, nako, patay tayo diyan, mga kabisyo. Ano 'yan? Babagsak yung kumpanyang 'yan, 'di ba? Pag walang handbook, walang sinusunod na structure, naku, patay tayo diyan. Pero so 'yun. Alam mo yung dapat nakabukod kayo. At clear ka doon from the very start. At ang maganda lang din, hindi porke ganun, ibig sabihin hindi ka magiging close sa biyenan mo. At maraming mga ways to do it. Ako bilang isang babae pera lang ang katapat. Grocery, parlor, di ba? Dali mo sa salon. Dali mo sa bingguhan. Dali mo sa sumbahan. Ako, Zumba. O mapagod siya. Kung meron siyang Zumba group sa umaga, ikaw na, sponsoran mo na lahat ng Zumba group niya buong maghapon. Yan. Pagpatahin mo ng mga outfit na pangkabog. Tama, ganon. Ewan ko na lang kung di ka magiging closey sa kanya. Kasi pwede, di ba, na maging ka-close mo siya kapag kahit hindi kayo, not necessarily na magkasama kayo sa isang bahay. Yes. Pwede talaga yon. Oo naman. Nabigyan mo siya ng mga amiga. Yan. Diba? Para nalilibang-libang din siya. Maraming naniniwala ako doon. Maraming paraan para mapaligaya mo ang sino mang tao. Lalong-lalo na biyanan mo. Diba? So, nandyan yung anak niya para tulungan ka na ipakilala sa'yo, ano ba ang hilig ng biyanan ko? Yan. So, mas madali. Diba? Mas madali yung pagbibigay ng happiness dun sa biyanan mo. And in that case, mas magiging close kayo sa isa't isa. Kung mahilig siyang mag-grocery kapag weekend, edi samahan mo mag-grocery. Yes, ganon. Diba? Ano yung mga pinapamili niya, sabihin mo, sagot ko na Diba? Yung shampoo mo. Correct. Diba? Daling kita sa salon. Ito, gawin nating pack na pack ang kilay mo. Balay mo, maka-attract ka pa ng afam. Diba? Hindi natin masasabi. Totoo naman. Diba? Ganon. Maraming possibilities, maraming paraan para makuha mo yung loob ng biyanan mo. Correct. So, sa tingin namin, hindi siya masyadong malaking problema. Diba? But thank you for madali eh. And yun, hindi ko nakikita na na may issue talaga na matindi. Diba? In fact, natutuwa kami sa heart mo na you're still very much concerned na may gap silang dalawa, 'di ba? Totoo. At natutuwa din kami sa mister mo kasi kahit na alam niyang malungkot na mahiwalay sa kanyang nanay, pero still he decided to prioritize your marriage. So, I mean, ibig sabihin mga level-headed kayong mga tao, mga taong malawak ang pangunawa sa mga bagay-bagay. So, kung paano magiging close, madali na lang talaga 'yan para sa inyo. Hindi yan rocket science na kailangan scientist ka, kailangan bonggang-bonggang matalino ka, nakagraduate ka with honors para mag-gets mo kung papaanong makukuha yung kiliti. Kasi lahat ng tao may kiliti. Lahat ng tao may favorite. For example, si partner, mahilig siya sa sapatos. Nung niregaluhan tayo nung tambalanista, ng sapatos, talaga namang, diba, natuwa talaga. Dala-dala mo yung ngiti ng mahabang panahon. BFF. Correct, diba? Ganun na kaagad. Yung mga pakandila nila. Ako araw-araw ko yatang suot yung Hello Kitty kong
crocs na galing sa kanila. Ganon kasi lahat ng tao may kiliti. Yes, Ganon. pwedeng kagaanan ng loob. Di ba? Pag ganun nagbigay, nagpakita ka agad ng kabutihan, ng kagandahan, ng kabaitan. Yan. Bumabait din sa iyo yung tao. Tama. Ganon. Lahat ng tao may kiliti. Yan bang biyanan mo mahilig sa alahas? O, hindi punta ka na sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yan. Pili ka doon. Maraming options from diamonds na white to kahit yellow sino. to. O dami-damihan mo na. Tapos ambunan mo na din kami. Kasi Oo. parang kakapagawa nyo lang ng bahay. So may mga pera talaga kayong tao. Charot. Hindi, tsaka Diba? dami-damihan mo na. Oo. Kasi pasasaan ba't mapupunta din sa iyo Ay, yan? sabagay. Yung piliin, alam mo, matalino ka, partner. Napapamana, di ba? Sabagay, Oo. may tama ka. So, parang pagdating ng sa long term, pag titingnan mo, sa iyo din mapupunta. Kaya ang piliin mong disenyo, yung trip gusto mo. mo. yun yung piliin mong design, yung gusto mo. Ganon. Totoo yun. So siya, sa amin madaling gawa ng solusyon yung problema mo. Yes. Nakakatuwa lang kasi nakokonsensya ka, yun nga na ayaw mo maghiwalay or magkaroon ng war or tampuhan ng pamilya ninyo. That's a good sign. That's a good sign na you want peace in the family. At saka gusto mo na na masaya din yung mister mo. Alam mo kasi sa Totoo. sarili mo na kapag ganyan na may gap, hindi masaya yung mister mo. At hindi matalino ka din kasi pag hindi masaya yung mister mo, hindi masarap ang ulam, Oo. 'di ba? Parang gano'n. So, kailangan happy si mister para happy din yung household. Kapag nagpahayag ng kanyang o nag-express ng kanyang intention si Mudra Kels na tumira sa inyo and then let her have the taste of her own medicine. Ano yung mga rules niya doon sa bahay? Gawin mo din sa Hindi. Yung rules niya sa bahay. Iparamdam mo kung ano yung naramdaman mo nung nakatira ka sa kanila. Hindi, partner. Rules mo. Oo nga, rules mo. ni Julie. Oo. Yes, ipaparamdam mo na bawal dito yung Oo. kung ma-soft drink si mama, bawal dito. Hindi, ayaw niya ng soft drinks. Oo. Dito puro soft drinks lang. Correct, 'di ba? Maski lumalabas sa gripo namin soft drinks, 'di ba? Bawal dito ang tubig. Yan. Ganon. Correct. Kapag halimbawa, ayaw pa ba? niya ng dinadampot yung mga kalat. Di ba? Ikaw naman, puro malinis ang bahay, Yan, di ba? ganon. Pag nakakita ka ng kalat, kasi makalat si mami, dinadampot ng barangay. Yan, ganon. Kung gusto mong ipatikim sa kanya yung Sabi niya, yung hindi kayo lupet. nakatulong. Maayos, nakatulong yung maayos tambalan na kanina, partner Okay na Lalo palang gumulo. Oo, Lalong napaaway. Wala naman sana masyadong issue Nakakalurk Bilang ganti, mama. Diba? Sige, titira ka sa bahay namin, ngunit Yan. datapwat subalit. Yan. Susunod ka sa aking mga palakad at alituntunin. Yan. Unang-una. Yan. Lahat ng lumalabas na likido sa gripo, maging sa loob ng refrigerator. Lahat sila may kulay. Lahat sila soft drinks Correct. at alak lang. Yes. 'Di ba? Pangalawa. Yan. Pangalawa, lahat ng pagkain dito binubudburan at binubuhusan ng tig-3 baso ng asin. Ang hindi kumain ng maalat na pagkain ay palalayasin. Yan. Ganon. Your house, your rule. Ganun naman. Your Ganun rules. naman. Diba? Ganun naman kasi talaga. Kaya siguro ganun din si Bianan sa'yo noon. Diba? May ganun siya na. Kaya nga, diba, ang dami kong kakilala partner na matanda na sila pero gusto sila kunyari ng mga anak nila na may mga ganito naman na baliktad. Ayaw nilang tumitira dun sa bahay ng anak nila. Or ayaw nilang makikitulog doon. Kasi hindi niya nga bahay, hindi niya ma-implement yung sarili niyang rules. Correct. Madami akong kilalang ganyan na kahit na hindi komportable, no? Oo, sobrang late na, uuwi pa rin siya kasi mas komportable siya sa bahay niya kasi doon siya ang batas, 'di ba? Correct. Kung sino kasi naman na nakatira sa bahay at kung sino naman din yung nagmamay-ari at nagpapakain, siya din naman talaga ang batas. Tama, naniniwala ako doon. Basta kaya mo yan, Julie. Madali lang yan yung pagkuha ng kilite kasi lahat ng tao may kilite. Lahat ng tao may weakness, lahat ng tao merong may gustong something.
Oh, Okay, good luck. Docs. Sana maging mag-BFF din kayo ng biyanan mo. Oo, yun naman ang gusto natin, 'di ba? At sana mawala na yung gap na between yung husband mo at yung kanyang mama. Tama. Okay, Docs. Love, 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 love. Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw nito. Muli ako po ang inyong kumikinanganan na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Namatay. Yung pagkuha ng kiliti, madali lang talaga yan. Oo, parang imposibleng walang trip ang isang tao. Yun lang yun. Parang no matter how strict the person may seem to be, or kahit gaano kayaman, siguro na parang feeling ko wala na yata akong mabibigay dito or something. Laging meron. Basta magpakita ka nga lang ng kabaitan, kabutihan sa taong yun. Na yun, walang spending dun sa part na yun. Gawin mo ng pabor. Matutuwa siya sa'yo. True, lalo. Okay, Docs. Hala. Sige na. Salamat ng marami, mga kabisyo. Exit na po kami. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!